ko si Google kung paano pumunta dun sa aking hotel at tinuro niya ay 2 hours na papunta sa Woodlands. Kung hindi ka nagmamadali, okay lang din. Pero kung shortcut ang gusto mo, pwede ka naman mag-crunchy. Pero 4 na changes ang gagawin mo. Oh my goodness! Nakarating na ako dito sa may checkpoint. But then, nakakainis. Bakit hindi ko naalala yung passport ko? So, babalik ako ngayon sa bahay. Ay, nakuha ko na yung passport ko. At yun nga, nandito na ako sa bahay. So, kinuha ko muna siya. So, now, kailangan kong bumalik. Imbes na iiwas ako sa traffic. Pero dahil nga, sana, it's already 3 p.m. now. So, sana makaabot ako sa hindi traffic. Okay, see you! Sana inayos ko to kagabi. Biglaan kasi yung aking plano. Wala sa plano to, pero biglaan lang lahat. Kaya, ayun. Pero, that's life. Bye! See you! Wala akong internet na dapat mag-grab ako, hindi lang ako makapunta kasi nga wala akong internet. So ang gagawin ko, magta-taxi na lang ako papunta sa hotel ko. Gusto ko rin sanang yung mag-bus, pero pagdating kasi doon sa bababaan ko ng bus, wala rin akong internet. So ito na lang yung pinaka-safe na gagawin ko, sasakay ng taxi. So, ayan, nandito na ako ngayon sa taxi. So, worth 20 ringgit yung binayaran ko. So, punta na tayo doon. Tingnan natin kung maganda yung hotel. Ang review doon ay masasarap daw yung pagkain doon sa bilog ko. Tsaka maganda rin naman daw doon. So, let's see kung maganda ba talaga. Ating na tayo dito sa may Hallmark Regency Hotel ako. So, ganito siya. Fortuna naman, may dalawa akong card. So, dalawang free breakfast na naman. So, kung may kasama ako bukas, joke. Ayan, tingnan natin kung anong meron sa loob. Ganyan yung aking view dito. At ayun, ang dami kong bed, 3. Ewan ko ba bakit nag-request ako ng queen size lang. Kasi nga, alam ko na solo ako, pero binigyan nila ako nito. Try kong tanungin kung pwede akong palitan ng queen size bed or I just let it be. Ayoko kasi yung may extra na ganyan eh. Okay, so after nito, mag-ano naman, ayun, ipakita ko muna sa inyo ano. So, ayan, nilagay ko nga yung bag ko dyan. Dito ko nilagay yung bag ko. Mamaya mag-i-hanger ko. So, meron silang ganyan.
Then, ito naman. Yung coffee lang yung free. Pero pag gusto mo yung mga magi-magi niyan, you have to pay. Ayan, may vault, may mini fridge. So, ito, may salamin sila. So, ito lang. Tapos may TV. Simple lang siya. Pero, okay naman siya. Pang-relax. So, iniisip ko kung bababa ako or magpa-service ako ng spa. Since yun naman yung ipinunta ko rito is mag-spa. Body spa. So, I will see how. Pero, gagala din siguro ako. Titingnan ko kung ano yung mga meron dun sa baba. Kasi kailangan ko ding i-try yung mga food nila rito. And, yun naman lagi kung gusto yung mag-try ng food. Para makatry ng ibang pagkain maliban sa Singapore food tsaka Filipino food. Okay, mamaya maghanap ako ng makakainan. And then, tonight is spa. So, itanong ko pala kung may swimming pool sila rito kasi hindi ko napansin kung may swimming pool. Pero dito, may free breakfast ako. Pero good for 2 person. Yun. Try kong tawagan yung friend ko. Hindi yung friend na immigration officer. Pero yung friend ko na galing sa Bangkok. Yung chef na nandito siya ngayon sa Johor. I-try ko tawagan. Baka pwede siya rito para may breakfast din siya. May kasama ako dito kasi dami kong bed. Takot. And, ayun. So, nagte-text na rin yung nakilala ko sa immigration. Okay lang, friendship, pero nothing special or, yun lang, okay rin naman. Ang masasabi ko dito sa hotel na to, kung next time kapag nag-book kayo, wag direct sa site. Kasi katulad ko, pumunta ako kaagad sa booking.com. Doon ako nag-book ng hotel na to. Kasi ang nakalagay doon is 55% off. So, it's like 160 plus siya or 150 something. And then, nag-promo siya. Nakalagay na lang, ang babayaran ko is $72. So, $72 na lang. E di, okay na sa akin yun kasi 72 na lang siya. Pero, nung nagsasearch ako ng address nito sa Google, nakita ko yung price listing nila. So, itong hotel na to sa Agoda is $45 na lang. Biruin mo, 45, 65. So, naka $30 difference. So, pwede na yung $30 for massage, diba? Nakatipid sana ako. So, ang magandang gawin, wag tayong lesson learned sa akin or dun sa mga hindi rin nakakalam ay mag-search muna sa Google and then nandun yung mga iba't ibang klase ng booking system, nandun lahat. Ilalagay nila yung mga pricing list. So mas maganda na doon mag-book kasi nga makikita mo yung mga different prices. Katulad niyan, na-book ko na siya online. No choice na ako kasi binayaran ko rin $72. Pero dahil nga, dahil nabayaran na, wala na. Palipasin na lang para hindi sumama yung loob. Ganun talaga, ang dami. Kaya nga, ang dami nangyari. So, ngayong araw na to na naiwan ko yung passport ko, nandun na ako sa Woodlands Interchange or Immigration. Then, at the end, nakalimutan ko pala yung passport ko. Pagdating ko naman dito sa Malaysia na checkpoint, hindi pala ako nakagawa ng aking arrival card. Usually kasi lahat ng country is may arrival card. Pero last time, when I came here like more than a year ago, hindi kailangan. So, nung tinanong sa akin kung nasa ng arrival card ko, something, sabi ko, bakit? Kailangan ba yun? Oo daw. Lahat daw ng country meron. So, ngayon, nahirapan ako naghanap ng internet. So, may nakita akong immigration officer. Nag-approach ako sa kanya. Natulungan niya ako sa wifi kasi hindi ako maka-fill up nga sa online kasi
wala akong wifi. So, tinulungan niya ako. Habang nag-fill up naman ako, ang tagal-tagal ko kasi nga, hindi, puro manually key in naman siya. Hindi siya yung automatic na pagka kinapi-paste ko yung mga details ko nalagay. Hindi. Kailangan ko pang one by one. Kaya natagalan ako. Tapos, pag natapos ko na, mawawala ulit yung details na kiniin ko. So, ngayon, tinulungan niya ako. So, siya lahat ang gumawa para sa akin. Ewan ko, sabi ko nga sa kanya, baka ayaw ng Malaysia sa akin. Sabi ko gano'n, natatawa siya. So, ayun, siya na lahat nagkiin ng details ko. Ayun, naging successful nung siya na. Ako, 2 times ako nawala yung mga details na nilagay ko. Hindi ko alam. Tapos, natagalan ako doon. And then, dahil nga yung immigration na yung gumawa, so, nagawa niya. And at the end, kinuha niya yung number ko, nakipagkaibigan, kailangan daw may friend ako rito. Di, binigay ko na lang kasi naging mabait naman siya sa akin. So, wala namang masama. Tapos, ang sabi niya, masarap daw yung food dito sa hotel na binook ko. Maganda raw tong location na to. Actually, anyhow ko lang tong binook. Hindi ko naman talaga sinearch kung ano, kung maganda or hindi. Ang gusto ko lang is may staycation, mag-stay ako rito, and then magpamassage dahil yun naman talaga yung purpose ko dito. Okay, then later on, punta tayo maghanap ng food and try ko maghanap ng spa. Kung meron sa gabi. Kung hindi, magpa-service na lang ako rito. Siya, bye! Thank you for listening! Yun, malinis naman yung toilet. Okay naman siya, tapos mabango siya. Not bad. Not bad. Okay na. Kaso hindi ako makamove on dito. Parang massage place to kasi ang dami niyang bed. Dito sa likod nitong hotel lang namin. Ayun yung hotel sa taas. So, ito yung food court nila rito. So, ganito siya. Marami ram pa. So, maghanap muna ako ng kainan. Nangyari kung saan ako napadpad na kainan dito ay mga puro mga Chinese food din. So, para rin akong nasa Singapore. Kaya ngayon, ang pinili ko ay Western food naman. Kasi lahat halos ko. Punta ako, lumibot na ako lahat-lahat. Kung ano yung mga paninda nila sa Singapore, ganun din dito. Although, cheaper lang siya. Pag kinonvert mo. So, bali ang binili ko ay yung diced na steak na may fries, na may mushroom soup, at saka coconut. After ko nga kumain, naghanap ako ng spa. Nagpahinga muna ako dyan kasi kakatapos ko lang kumain. So, hindi pa siya pwedeng magpamasahe kaagad. So, bali ang napili ko ay 2 hours. 1 hour sa full body massage and 1 hour sa foot reflexology. So, pinauna ko muna yung foot reflexology kasi nga, masyado pa akong busog. Kaya, ayan, nag-enjoy ako sa kanilang foot reflexology at marami rin namang mga Pinoy pala dito. Marami pang mga Pinoy ang nandito. Chinese yung gumawa sa akin. Bali, 183 ringgit ang binayaran ko kasama ang ginger oil na ginamit sa aking pagpapamasahe. After nga ng foot ko, napunta na kami sa taas para sa aking body massage naman. At kasama dun sa aking binayaran ay ang cupping. Sabi ko, itry ko kasi hindi ko pa na-try yun kasi natatakot ako baka masunog yung likod ko. Habang ginagawa nga niya yun sa akin, pina-stop ko kaagad. Tsaka yung pagmasahe niya ay masyadong hard. Kaya para akong nabugbog pagkatapos. Sobrang sumakit yung katawan ko. Hindi ko maintindihan. At after nga niyan, binigyan din ako ng mongo na dessert plus yung ginger tea. Ayun na nga guys. Tapos na yung buong araw ko for today. And I'm about to sleep na. Tired. So, another day tomorrow. See you tomorrow. Good night. Bye.